Ito yung panahon na open na yung borders, yung nung time na yon na na-open na yung ban, na pwede na umuwi lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. So ito na, namasyal na kami. Ito nga pala ang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. At saka yun yung jeep namin. Ito yung lansangan o kalsada ng Bacolod City. I'm proud to say na taga Negros po ako. So, of course, may SM din kami tulad nyo. Akala nyo ba, ang ganda na ng Bacolod? You should go home kung sino pa ang hindi nakakauwi. And obviously, this is me. Medyo payat pa yung liig ng inyong person dyan. Kung makikita nyo, may liig pa ako dyan, no? Of course, masaya lang. Ito nga pala yung mga pamangkin ko. Dinala ko sa palaruan para naman at least magkabanding-banding kami. Ayan, kaya tuwang-tuwa yung mga bata kung madadala mo sila sa syudad at makaka-experience din ng mga small things na memorable para sa kanila. So ako guys, kung meron lang talaga ako, hindi po ako madamot. Tinitreat ko ang lahat para ma-experience nila ang mga bagay-bagay na paglaki nila, na maalaala nila, na yung tita nila, na hindi madamot, na pinagbigyan sila, para at least naman ma-experience nila yung mga ganitong bagay-bagay. Kasi kung malaki ka na, all you have to do is work, and work. Pwera na lang, kung mayaman ka na, you don't have to work. But for us, kailangan talaga namin magtrabaho at magtrabaho para may pang-ustay para sa mga luho na simple na mga luho, simple na mga bagay na mabibili at makapag-holiday or makapagbakasyon, makapag-unwind. Kasi napaka-importante na yung balance yung buhay natin, hindi lang puro trabaho. Obviously, kailangan natin magtrabaho at kumita, pero kailangan din natin na magpahinga paminsan-minsan. Kasi kailangan natin yan, kailangan ng katawan natin yan, kailangan ng utak natin yan. Kaya, ito, okay lang. So anyway, ito na nga. So masaya naman yung mga bata kasi nadala ko dito sa may syudad. Kasi taga-uma talaga kami o taga-baryo talaga kami away from the city. So yung mga bata, sabik sila na makapunta sa city para naman makita nila kung ano yung kagandahan ng city at kagandahan ng uma or bundok. So yung anak ko, obviously, dito yan pinanganak sa city, kaya ang buhay niya ay city life. So nagbanding sila ng mga pinsan nila para naman ma-experience sila yung samahan ng magpipinsan. Ang anak ko, lagi na lang, taon-taon, nag-ask talaga siya na makauwi. Kahit na mahal ang pamasahe, talagang pinagsisikapan at pinag-iipunan namin para lang kami makauwi at makasama niya yung mga pinsan niya. At saka makasama ko rin yung nanay ko at mga kapatid ko. Kasi alam nyo dito sa abroad, mahirap talaga kung nag-iisa ka lang. Kasi wala kang pamilya. Tulad ko, wala kaming pamilya dito. Kami lang tatlo ang nandirito. Yung mga kaibigan naman kami, pero syempre, iba naman yung priority nila. So, yun lang ang mga buhay-buhay namin. Napakasimple. Pag may pera, unwind ng konti. Pag wala, upo na lang sa bahay. Pero alam nyo, mas maganda pa rin talaga sa Pilipinas. Kung sapat lang ang kinikita, mas maganda talaga sa Pilipinas sa palagay ko. Okay? Ito yung base sa aking experience, sa aking pananaw. Mas maganda ang buhay sa Pilipinas. Nakakasama mo yung mga pamilya mo na kung may emergency ka, may hingan ka ng tulong, o di kaya may makakausap ka man lang. Kung hindi man makatulong, may makakausap ka. Dito sa abroad, depende na lang yun kung may pamilya ka rin dito. Yan, may makakausap ka, may makakatulong sa'yo. Pero kung kaibigan lang, hindi mo sila maaasahan. At saka, hindi ko rin mabiblame dahil kanya-kanya nga dito sa abroad. Ito nga pala yung mga pamangkin kong malalaki na. So one day, ito ay magiging memories na lang namin. Alam nyo guys, habang kaya nyo pa, gumawa kayo ng mga good memories na makikita nyo ba ng araw na naging masaya kayo, nagkakabanding kayo, kahit sa simpleng bagay lang, gumawa kayo ng magandang
memories para sa pamilya nyo, para sa anak nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga pamangkin nyo, sa mga kaibigan nyo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. Malay mo bukas, nak-nak, wag naman. Pero syempre, hindi mo talaga alam ang buhay. Minsan ka lang mabuhay. Kaya sagad-sagarin mo na at mangarap ka ng sandamakmak na pangarap. Dahil pumalyaman yung isang pangarap, meron ka pang reserba. Kumbaga, may plan A, plan B, C, D, E, F, G to Z. O, diba? So, yun lang. At piliin laging maging masaya. Ang pera, nakikita, pero ang memory or di kaya yung spending time with your family, hindi mo na mababalik yan kung lumipas na. Kaya, you can't always earn money, but memories will not be there and we will not be the same sa pagdating ng panahon. Kaya malangga, piliin nyo lagi ang pamilya nyo, ha? Okay? Para naman at least magiging masaya, masaya ka, masaya ang pamilya mo, yung anak mo, kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Ang dami na token. Ang gandang tanawin, napakasaya nila. Sa simpleng bagay lang, tuwang-tuwa sila at natutuwa din ako dahil hindi lang mga bata yung naglalaro dito, pati mga matatanda, yung mga young at heart nandyan din. Kagaya ni Kuya, tignan mo, nag-iisa lang siya, pero masaya siya dahil naglalaro siya ng gusto niyang laro. Ayan o, nakakuha siya ng isang stuffed toys. So it's time to go home for us. Nag-enjoy kami, nag-enjoy lahat. Ako, yung mga pamangkin ko, yung anak ko, everybody nag-enjoy. So maraming thank you sa lahat na panonood. See you soon. Bye! Don't forget to subscribe, comment, and share. Bye for now!